Sa iba pang balita, hinikayat naman ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen ang mga opisyal ng gobyerno na maging tapat sa pagsiservisyo sa mga Pilipino. Ito ay upang matulungan ang ating mga kababayan na mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Narito ang report ni Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Ang tapat na pagsiservisyo ang kailangang isagawa ng mga manggagawa at opisyal ng pamahalaan. Ito ang naging buod ng mensaheng ibinigay ng Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa pagdaraos ng ika-104 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng summer capital ng bansa bilang isang chartered city. Sa kanyang pananalita, hinikayat ni Leonen ang mga mamamayan na siyang bumubuo ng isang pamayanan may pagpatuloy ang pagiging mapagmasid at organisado sa pagpapahayag ng damdamin hinggil sa pamamalakad ng pamahalaan. Ipinaliwanag din ito ang kalagahan ng pagtalima ng lahat sa mga umiirang na batas at ang pagkakaroon ng tiwala ng mga mamamayan sa proseso ng ating saligang batas. I have simpler words. Congeal the constants that we should live by. Honesty for integrity. Kindness, care, and respect for competence. Empathy and courage for public service. In simple words, we owe to our people to give them a government that they deserve. Kaugnay nito, nilinaw ni Leonen na bunga ng kawalan ng pagkilala ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa hirap ng iba ang resulta ng kabiguan nitong mayatid ang serbisyo para sa mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagaan niyang panatiliin ng mga opisyal ang kanilang tapat na pagdilingkod, integridad, kabaitan, respeto at ang pagkilala sa kahirapang dinadanas ng kanilang mga kababayan. So I say now to my colleagues in government, steadfast service is not enough. Rebuild the foundations of this city. Find your moral high ground once more. Recover the integrity and excellence of our public service. Know your people. Empower them. Have the courage to be accountable. Napiling panahon pandang nagsalita si Leonen bilang isa sa mga matataas na opisyal ng pamahalaang nasyonal na tubong Baguio City. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.